Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po ako muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magpahayag muli ng salita ng Diyos sa gabi ito. Ang topic ko po sa gabi ito ay pinamagatan kong paano ba tayo nagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Kapatid kaibigan, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 ay nasulat ang ganito. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay umaani ng kakaunti. Ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-aatubili at hindi napipilitan. Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kapatid kaibigan, kung inyong papansinin, si Apostol Pablo ay may dalawang kaisipan na gustong iparating sa mga mananampalataya sa mga taga-Korinto at marahil pati na rin sa kasalukuyang mananampalataya sa ating kapanahunan sa pagkasulat niya ng mga verses na ito. Kapatid kaibigan, si Apostol Pablo ay may dalawang paalala sa mga mananampalataya sa mga taga-Korinto, pati na rin sa atin marahil na gusto niyang mabigyan pansin ng mga mananampalataya. Sa verse 6 ay nagpaalala siya sa mga taga-Korinto tungkol sa quantity of giving, na kung saan ay sinabi niya ito, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti, at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Sa verse 7 ay nagpaalala din naman siya sa mga taga-Korinto na the way of giving, yun naman pong paraan ng pagbibigay. Pinaalalahanan niya ang mananampalataya sa Korinto na kung saan ganito ang kanyang sinabi, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-aatubili at hindi napipilitan, dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yan po ang paalala ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, na kung magbibigay daw po ay magbigay ng may kagalakan, hindi po napipilitan, sapagkat mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kapatid kaibigan, gusto kong bigyang diin ayang sa verse 7 na ang paraan ng ating pagbibigay. Ako po ay magbibigay ng 5 paalala na patanong na ganito po ang pagkakasunod-sunod. Tayo ba ay nagbibigay dahil wala lang, gusto lang natin? Tayo ba ay nagbibigay dahil nahihiya lang tayo sa tao, partikular sa pastor? Tayo ba'y nagbibigay dahil napipilitan lang dahil kailangan?
bilang isang miyembro ng church? Tayo ba'y nagbibigay dahil gusto natin ma-encourage na magbigay din ang iba? O tayo ba'y nagbibigay dahil gusto nating mabigyan kapurihan at kaluguran ang Diyos? Kapatid, kaibigan, bago ako magtapos sa pagtalakay sa paksang ito, nais kong mag-iwan ng paalaala. Kapatid, kaibigan, ang Diyos ay hindi nakabase sa laki o liit na ibinibigay ng tao, kung hindi sa paraan at sa motibo ng tao siya nagbabase. Ang isang konkretong batayan nito ay mababasa natin sa aklat ng Marcos chapter 12 verse 41 up to 44 na ganito ang nasulat. Umupo si Jesus malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmamasdan ang mga taong naghuhulog ng pera. Maraming mayayaman ang naghuhulog ng malaking halaga. May lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. Sa ibang salin po ito ay 2 pusing. Tinawag ni Jesus ang mga alagad na tagasunod niya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng byudang iyon kaysa sa lahat ng nagbigay, sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobrang pera nila, pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat sa kanyang ikabubuhay. So, nakita po ng Diyos ang layunin ng 2 klaseng nagbigay. Yung pong mayamang nagbigay at yung mahirap na nagbigay. Kung mapapansin po natin doon, hindi po naging batayan yung Panginoon yung ibinigay ng nakapagbigay ng sa kanyang kalooban yung nagbigay ng malaki, sapagkat ang sabi nga po nagbigay lamang sila kasi hindi na nila kailangan sumobrang pera. Samantalang ang babaeng byuda ay nagbigay siya ng kung anong, kumbaga sa yun na lamang talaga ang kanyang natitirang pera para mabuhay, pero nagawa pa niyang ibigay. So dyan po mapapansin natin na ang Panginoon ay tumitingin sa paraan at motibo ng pagbibigay ng tao. Hindi po siya, dapat po nasiya ng Panginoon dahil malaki po yung binigay ng mayayaman pero ba't ang sabi po niya sa kanyang mga alagad ang sabi po niya, tingnan nyo, para sa Panginoon mas malaking ibinigay ng babaeng balo, bagamat sa literal na kaisipan ng tao maliit. Kasi ba naman ay 2 pera samantalang mayaman malaking pera ang halagang ibinigay. Pero hindi po doon nag-focus ang Panginoon, kundi sa paraan at motibo ng pagbibigay ng 2 klase nagbigay na mapera at nagbigay na byudang mahirap. Bago po ako magwakas, kapatid, kaibigan, ay nais ko lang mangumusta sa paraan ng ating pagbibigay. Saan kaya tayo sa 5 nabanggit? Sa paraan ng pagbibigay, tayo ba yung nandoon sa wala lang, gusto lang natin, nahiya lang tayo sa tao, particular sa pastor,
napipilitan lang dahil kailangan bilang isang miyembro ng church. Gusto lang natin ma-encourage na magbigay din ng iba, o nandoon ba tayo sa gusto nating magbigay dahil gusto nating mabigyan kapurihan at kaluguran ang Diyos. Kapatid kaibigan, yung pong 5 nabanggit sa paraan at motibo ng pagbibigay, kapatid kaibigan, ikaw, ako, at sila ang makasasagot doon sa naturang 5 katanungan. Sana po alam natin sa ating mga sarili ang ating motive, ang ating paraan kung bakit tayo nagbibigay. At lalo't higit sa lahat, alam ng Diyos ang laman ng puso ng bawat isang tao sa kanyang paraan ng motibo at ng pagbibigay. Tayo po ay manalangin. Ama, alam mo ang laman ng bawat puso ng bawat isang tao kapag siya ay nagbibigay, kung ano ang motibo niya sa paraan ng kanyang pagbibigay. Siya ba'y nagbibigay dahil gusto lang niya? Kami ba'y nagbibigay dahil nahihiya lang kami sa tao, particular sa pastor? Nagbibigay ba kami dahil napipilitan kami sapagkat kami dahil kailangan sapagkat kami ay napapabilang sa isang miyembro ng simbahan, o nagbibigay kami dahil gusto rin namin ma-encourage ang iba ng magbigay din, o ang panghuli po, nagbibigay kami kasi gusto naming maparangalan at mabigyan kaluguran ang iyong pangalan. Alam mo ang laman ng puso ng bawat isa. Ikaw ang nakatatalos, Panginoon, ng laman ng bawat pusong nagkakaloob. Sana tulutan mo, Panginoon, na doon sa pang-anim na layunin at paraan ng pagbibigay kami mapabilang, na nagbibigay kami hindi sa tao, hindi para maparangalan ng tao, hindi para purihin ng tao, kundi para maparangalan at mabigyang lugod ang iyong pangalan sa aming paraan ng pagbibigay. Salamat po sa maikling oras sa pagsama sa pagtalakay sa gabi ito sa paraan kung paano kami nagbibigay. Samahan mo kami, ingatan mo kami sa gabi ito sa aming pansamantalang pagtulog, sa aming upang bigyang kapahingahan ng aming mga pagod at lupang katawan sa maghapong paggawa. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, through the power of the Holy Spirit. Amen. Salamat mga kapatid sa maikling oras at nakapagtalakay na naman tayo ng bagong topic na sa paraan ng pagbibigay. Sa kalooban ng Panginoon, ako po ay magda-download uli ng panibagong topic sa susunod na linggo. Ingatan at pagpalain tayo ng Panginoon sa gabing ito. Amen.